Gising sa umaga, may bagong pag-asa. Magplano sa mga harapin ng mga pagsubok at alamin ang mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Narito ang inyong tigapagbalita, kasing tibay at kislap ng ginto, David O. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Kay Gandang Morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang panig po ng mundo na naabot ng ating broadcast sa umagang ito ng Friday. Friday, 2 araw na lang pala matatapos na ang buwan ng July taong 2021. Ngayong araw na ito, pagising sa umaga, sana po may panibago tayong lakas ng katawan, mabuting kalusugan at magpatuloy sa ating pang-araw-araw na mga trabaho at pagkayod para sa ating mga pamilya. Medyo maulan po maulan pa rin ang nakalipas na magdamag at ang umaga po natin ay bumubuhos pa rin paminsan-minsan ang pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan. Basa po ang ating mga lansangan, ingat po ang ating mga driver, ang ating mga motorista para iwas po tayo sa aksidente. Samantala, sa oras po nating 4:04, alas 4:04 ng madaling araw, pasadahan muna natin ang mga headlines ng ating mga balita sa araw na ito. Kay Gandang Morning, Headline. Narito na ang headlines para sa Kay Gandang Morning Pilipinas, July 30, 2021, Biyernes. 32 kaso ng Delta variant natukoy sa Cebu ayon sa DOH. Pilit na paikliin ang interval ng Sinovac kinontra. U.S. Defense Secretary Louis Austin dumating na sa bansa. Estrella Pantaleon Bridge official nang binuksan. At ilang lugar sa Bataan lubog sa baha. Mula sa ibang bansa, 3 patay habang 58 ang nasa ospital sa wildfire sa Turkey. At balitang pampalakasan, delegado ng Pilipinas sa Tokyo Olympics dadaan na sa matinding health and safety protocol. Simulan natin ang mga balita sa ating good news. Kay Gandang Morning, good news. Magandang buksan natin ang araw na ito, Engineer Jeric Barreto, sa magandang balita para yung ating pong mga kaibigan, mga kababayan na ngayon ay sisinghap-singhap pa at medyo inaantok-antok pa, ay matuwa po sila at magkaroon ng ngiti sa labi sa umagang ito. Ang ating good news, ito pong may kaugnayan po sa Estrella Pantaleon Bridge. Aba, binuksan na nga po. At pinapasalamatan po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, sa pagbibigay ng tulong at suporta sa gobyerno. Ito'y matapos opisyal ng binuksan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong Estrella Pantaleon Bridge. At ito po'y higit na 500 metrong haba na kumukonekta sa Mandaluyong at Makati City. Merong 4 na lanes pala po itong tulay na ito na pinondohan ng gobyerno ng China sa halagang 1.46 na bilyong piso. So, 1.6 billion as in bravo. Matindi pala. Ang laki palang presyo nito, no? Sinabi ni Pangulong Sinabi ni Pangulong Duterte na malaking tulong ito para mapaluwag ang trapiko sa EDSA at mapahusay sa biyahe ng mga motorista sa pagitan po ng Mandaluyong at Makati City.
nasa 50,000 motorista ang maaring makadaan dito araw-araw. Ayan, yan po ang ating good news. Kay gandang morning, good news! Samantala, batiin po natin muna ating po mga taga-subaybay sa umagang ito na magang maaga ay nakatutok ang ating pong mga kababayan at ito po ay kinabibilangan ng maagang maaga po natin. Ginagawa na po nilang ginagawa na po nilang alarm clock ang kanila pong mga cellphone o mga gadget nakatutok sa ating programa, mga computer desk, para pagbukas ng ating programa sa alas 4 ay agad-agad po nilang masusubaybayan. Pero sa Monday, mayroon tayong konting pagbabago, no? Sa Monday ay 5 a.m. po ako magsisimula. Ayan. Annette Alegre D, ang sabi niya, asyaneard niya yung ating programa. At the same time, nagsabi siya na kay gandang Friday morning, David et al. Salamat, Annette Alegre D. Isa po sa mga suki po natin to. Si Juliet Mendoza, blessed Friday morning, Sir David. Nakatutok na from Texas, USA. Ingat sa biyahe, Sister Nene Kayanan. Ayun, talagang nagmamalasakit itong si Juliet Mendoza. Sumagot naman yung si Anik, nasabi na natin to. Nelson Malinaw, kay gandang morning, Sir David, from Falls Church, Virginia. At si Rose Fernando, ang sabi, good morning, Sir David. Pakibati sister ko, si Juliet Mendoza ng Texas, USA. Salamat po and ingat palagi. Andrea Jong, kay gandang morning, Sir David. Stay safe and sound. At Andrea Jong, mapagpalang araw, mga kapwa followers ng DWIC. Have a great weekend ahead. At si GMIZ, KGMP. Ayan, kay gandang morning ang ibig sabihin nun. Sabi ni SOTN Akna Bill. At syempre nakamonitor din si Jobert Sales. Shout out. Si Submarine Gardens. Good morning po, Sir David. Catherine Coronado. Good morning. Watching from Oxford, UK, United Kingdom. At may pahabol pa itong si Submarine Gardens. Stay safe and blessed from Submarine Garden Beach Resort and Lubo, Batangas. Aba, mukhang magandang puntahan yung lugar na yan. Submarine Gardens. At ayun, si Jobert sabi niya, watching from Quezon City, Ronald Narvaro. Pakibati naman po. Ayan, Ronald, binabati ka namin. At si Felix Tecmon Lesandra o Lesandra ba ito? Good morning, David. Ayan, humahabol pa. Rudy Chico. Good morning, sir. Pakibati ang aking misis na si Judith Chico. Kay gandang morning sa ating mga taga-subaybay. Sa bahaging ito ng ating programa, alas 4:11, 11 minutes after 4 a.m., dumako na po muna tayo sa ating pamamalengke. Palengke! Report! Bitbit ang bayong, kagagaling lamang po sa loob ng Binangonan Public Market. Alamin po natin kung masaya ba ang ating Mr. Palengkero sa kanyang pamimili. Tumaas ba? Bumaba ba ang kanyang mga naranasan sa loob ng palengke ng Binangonan? I-report ni Mr. Palengkero, Tataray Abelia. Tataray, kay gandang morning! Maraming salamat, Mr. Do. At awan naman timila ng tubig ulan. At hari naman tayo makatiyo ng damit. Tapos ko lang maglaba kanina Kaya tayo lang manalangin tayo. Ganyan talaga. Panahon ng tagulan ngayon. Well, para sa mga ginatahanan, tayo po ay Binangonan Public Market, no? Nakanta ang presyo ng gulay sapagkat sabi natin, normal lamang ang takbo ng presyo dito, lalo na sa laman dagat.
Sa presyo ng gulay, ang palihad dito ay 50 kada kilo, no? Sa talong naman ay 40 lamang. Sa presyo ng repolyo, 65, 95 naman ang kada kilo ng baggy beans. Ang carrot naman, 50, no? Ang sayote, 40 lamang, 140 naman ang cauliflower. So, sa patatas, 35, 95 naman ang pizza, no? Chicharo naman, 300 ang chicharo kada kilo, no? Sa sibuyas, 25, tambawang naman ay nabenta ang kada kilo. Sa presyo naman bangat, sa bangus sabang ito 150 ang kada kilo. Sa tilapia tabang naman, 120. Ang GG, 180, no? Then ang alimasag, 350. Ang iprosok po naman ay 480 ang kada kilo, Malalaki yan, iprosok po yan. Then sa baboy naman, sa laman naman ay 390. 310 naman ang buto-buto. Sa baka naman, 480. 360 naman ang laman. Wala manok naman ay 150 ang kada kilo. Ina ang ating batay presyo sa binaw ng public market. Ito ang Metro Patrol, Tataray, Argol sa Milyon, Argol sa Pilang, may tudlakas di WIC. Kay gandang morning, Pilipinas! Maraming salamat, Tataray Abelya, sa ating pong palengke report. At sa Monday ay hilingan natin na hiyas, ano? Si Tataray na mga bandang 5 a.m. past in the morning natin siya abangan sa kanyang palengke report. Maraming salamat, Tataray, sa suporta sa napakaagang pagbabato ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin mula sa palengke. Oras po natin, 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:14 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Balikan po natin ang mga balita siyempre sa gabay at alalay po ng ating mga kasama sa loob ng himpilan na pinangungunahan po ni Engineer Jeric Barreto, ang ating tech on duty. At maya-maya isasamahan po siya ni kanina, si Engineer Ramon Ibanez yung kanina. Ayan. At mamaya isasamahan siya ni Engineer Winer Contihino. At siyempre nandyan din po si Rashid Luxin. Si Rashid Luxin natutulog po ba ito? Pag wala na, no? O, pero hindi halata. O ano siya, gamay sa kanya yung hindi natutulog, no? Biruin mo, Jeric, hiyas, di ba? Rex, si Rashid, nung dumating every morning, pagdating ko, nandyan na. Pagkatapos, namomonitor ko, pagka ako'y nagpo-programa broadcast from home, nandyan pa rin. Hindi na yata talaga umuwi ito at napakasipag nitong batang ito. Ito ang babaeng kuratsa. May kanta dyan, di ba? Ikuratsa mo, ikuratsa mo. Ganun ba yun? At syempre, ang ating mga social media team, nariyan sina Rex Espiritu at Tina Nolasco. Oy, sina Tina ba sa umaga, no? Ang magsisimula sa Monday. Si Tina ba at saka si J. Mark Dagala. Ayun, pambira. Ang gandang team niya. Parang magandang ano yan magandang hindi naman love team. Pambira naman kayo. Baka magselos yung... At syempre, ang babaeng tatalbog-talbog. Si Miss Hiyas Pantalyon na alive and kicking. Alam niyo, pagka nawala si Hiyas, hindi nawala. Ibig sabihin, pagka wala si Hiyas, ay kulang po ang kamada ng ating pong programa kapag wala po si Hiyas sa madaling araw. Kaya thank you, Hiyas, sa suporta. At syempre, alert din po at handang-handang maglingkod ang ating pong driver on duty na si Basel Valdez Nabua. Yan, kay gandang morning sa ating pong mga kasamahan sa loob ng ating himpilan. At syempre, hindi rin po natin nalilimutan ang masisipag po nating mga engineer sa ating pong transmitter side sa Obando, no? Obando, Bulacan, na sila ay madalas magsayaw dyan sa Obando. Samantala, sa oras mo nating 17 minuto, makalipas ang alas 4 na madaling araw, balikan natin ang mga balita.
Sumampa na sa 1,572,287 ang COVID-19 cases sa bansa. Ito'y makaraang makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 5,735 na kaso kahapon. Kabilang dito ang 97 cases ng Delta variant na nadetect kaya't umakyat na sa 216 ang kaso ng mas nakakahawang klase ng COVID-19. Nasa 56,273 naman ang aktibong kaso habang 4,069 ang bagong recoveries kaya't tumungtong sa 1,488,437 ang kabuuang gumaling. Nakapagtala naman ng 176 fatalities kaya't sumirit na sa 27,577 ang mga namatay. Kinumpirma ng Department of Health na 32 sa 77 COVID-19 Delta variant cases ay nasa Cebu. Ayon kay DOH Central Visayas Director Jaime Bernadas, 19 sa mga kaso ay mula sa Lapu-Lapu City, 6 sa Cebu City, 3 sa Mandawi City, 2 sa Cordova, habang 2 sa Samboan. Naniniwala na naman siya, ang presensya ng mga nakakahawang Delta variant ay sanhi ng pagsirit ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Cebu. Nilinaw naman ni Bernadas na karamihan ng Cebuanong nahawa ng Delta variant ay naka-recover na. Nakapagtala ang Central Visayas ng 32 kaso ng Delta variant nitong Huwebes. Ayon sa mga health official, ang nasabing bilang ng kaso ay galing at nakita sa lalawigan ng Cebu. 19 ay mula nga sa Lapu-Lapu City, 6 sa Cebu City, 3 sa Mandawi City at 2 naman sa Cordova. Ayon pa sa DOH Region 7, may tuturing na recovered na ang mga italang kaso ng Delta variant at walang dapat ipangamba dahil epektibo ang bakuna laban dito. Napagkasundoan naman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia at mga alkade at mga health official na buksan lahat ng local health units para maging first responders para sa mga suspected COVID-19 cases bago dalhin sa mga ospital. Oras po natin, alas 4:20, 4:20 a.m. Tuloy ang mga balita. Naitala na ng Iloilo City ang kauna-unahan itong COVID-19 Delta variant case. Mahigit 2 buwan matapos isailalim sa enhanced community quarantine ng lungsod. Kinumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na isang 30 anyos na lalaking hindi bakunado ang tinamaan ng Delta variant. Naka-home quarantine na anya ang lalaki, maging ang asawa nitong nahawa rin ng sakit. Nagnegatibo naman ang 2 anak ng mga pasyente at kasalukuyang kasama ng kanilang mga kaanak. Hulyo 9 nang magpositibo sa COVID-19 ang lalaki na walang travel history at close contact sa kanyang trabaho. Kailangang mabakunahan kontra COVID-19 ang lahat ng individual sa bansa ngayong may banta na ng Delta variant sa Pilipinas. Ito ang inirekomenda ng mga vaccine expert panel sa Interagency Task Force o IATF na kung maaring mabakunahan ang lahat ng Pilipino sa bansa. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante na hindi sapat na nasa 70% lamang ang mababakunahan sa populasyon ng bansa. Sa isang pag-aaral, lumalabas na nasa 60% lamang ang efficacy ng AstraZeneca laban sa Delta variant habang 79 naman ang efficacy ng Pfizer vaccine sa naturang strain ng COVID-19. Samantala, 65% lamang ang efficacy nito sa mga individual na naturukan ng Sinovac vaccine. Sinabi naman ni Solante na bago i-rekomenda ng mga expert
sa IATF ang pagpapalawig ng target vaccination. Kinakailangan munang makita ang epekto ng COVID-19 vaccine sa mga bata. Samantala, naghahanda na ang Marikina City Government hinggil sa posibleng pagtaas pa ng COVID-19 cases at mapigilan ang pagpasok ng Delta variant sa lungsod. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, magpapatupad sila ng mas mahigpit na protocols upang matiyak na hindi kakalat ang mas nakakahawang variant ng COVID-19. Paliwanag ni Teodoro, simula nang mag-umpisa ang pandemya ay naging agresibo na sila at proactive sa kanilang COVID-19 response. Nangako ang alkalde na ipatutupad ang mas maigting na COVID-19 testing, contact tracing at isolation. Umapila rin si Mayor Marcy sa gobyerno na magpadala ng karagdagang COVID-19 vaccine sa lungsod upang mas marami pa ang mabakunahan. Oras mo natin, 23 minuto makalipas ang alas 4 na madaling araw, 4:23 a.m. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Nagpatupad na ng mas mahigpit na restriksyon ang lokal na pamalaan ng Baguio City laban sa posibleng pagpasok ng COVID-19 Delta variant. Ayon kay Attorney Althea Rosana Alberto, Executive Officer 4 ng Mayor's Office, epektibo simula ngayong araw ang Executive Order 89 bilang preparasyon sa posibleng pagkalat ng mas nakahawang Delta variant. Alinsunod sa kautusan, ipinagbabawal ang pagpasok sa City of Pines ng mga turistang mula sa mga lugar na nasa ilalim ng MECQ, MGCQ at GCQ with heightened restrictions. At tanging anyang papayagang pumasok ay mga authorized person outside residence, habang ipinagbabawal ang operasyon ng mga bar at ipatutupad ang modified liquor ban mula alas 10 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga. Nililimitahan din sa 50 hanggang 75% ang kapasidad sa lahat ng private at government workplace para maiwasan ang pagsisiksikan at pagkukumpulan. Alas 4:25 ng madaling araw, 4:25 a.m. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Nagpositibo sa COVID-19 ang dalawang crew ng isang barko na nakaangkla sa baybayin ng lalawigan ng Albay. Ayon sa DOH Bicol Region, ang dalawang crew ay nakitaan ng Delta variant ng COVID-19 base sa isinagawang genome sequencing. Sa 19 na crew ng tugboat, 11 rito ay nagpositibo sa virus. Galing sa bansang Indonesia ang nasabing barko at huminto sa Butuan City kung saan sila na-swab test. Ibinasura ng isang vaccine expert ang hirit na iklian ang interval ng first and second dose ng Sinovac. Ayon kay Dr. Nina Gloriani, vaccine expert panel mula DOST, mas mababa ang magiging antibody response kung iiklian na sa 14 na araw ang interval mula sa kasalukuyang 28 araw base sa kanilang mga datos. Ganito rin anya ang sistema para sa karamihan ng mga bakuna kung saan mas mataas ang level ng antibodies kung may mahaba at interval o ang interval ng 2 shots. Una nang hinimok ng Octa Research Group ang gobyerno na paikliin ang interval ng pagtuturok ng 2 doses ng Sinovac at AstraZeneca COVID-19 vaccines. Tanging mga special need population segment lamang ibibigay ang COVID-19 booster shots. Ayon ito kay Dr. Nina Gloriani, pinuno ng VEP, Vaccination Expert Panel ng DOH sa gitna na rin ng mga report ng bumababang immunity ng mga nababakunahan.
Sinabi naman ni Dr. Ront Jean Solante, miyembro ng panel na kabilang sa special population ay ang mga may HIV, cancer, chronic kidney disease, matatanda at mga umiinom ng immunosuppressive drugs. Una nang nilinaw ng DOH na hindi pa inirekomenda ng expert ang paggamit ng COVID-19 booster shots dahil sa limitadong datos hinggil dito sa kasalukuyan. Binigyan diin ng VEP o VEP na higit na dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabakuna sa mas marami pang Pilipino kaysa pagbili ng booster shots. Oras po natin, 28 minuto makalipas po ang alas 4 na madaling araw. 4:28 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Pansamantala po muna tayong magbe-break upang magbigay daan sa mga mahalagang mensahe mula sa ating himpilan ngayong umagang ito ng Friday, July 30. Kay gandang morning, Pilipinas! Kay gandang morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang inyong lingkod, David Oro, sa oras po nating alas 4:31 ng madaling araw, 4:31 a.m. At maya-maya babalikan po natin ang ating pong mga takatutok. At inaantabayan na po nila ang mga balita naman mula sa Southern Tagalog at kwentuhan po natin kaugnay po ng mga sitwasyon dyan sa Tagaytay City, sa Taal Volcano. Ito na, huwag natin paghintayin. Nakaabang na sa mga balita sina marami to banggitin ko lang mga pangalan, sina Rudy Chico, Ronald Harvero, Ron J. Tuico, Antiampo, Rene, yan siya, Medanya Parol Lambay, Avelino Ambida, Chris Pailagot, kay gandang morning daw, Mirna Caballero, Ato Malto, ayan, nakamorder sila from Kamanaba naman itong si Ato Malto, kay gandang morning Pilipinas. David O, pa-shout out po kay Eve Ko Lin of South Korea at kay Tizen Biroman, yes, kay gandang morning from Orani, Bataan. Sa oras po natin alas 4:32, makibalita at makipagkwentuhan po tayo kay Tandem Rom Rob, live na live mula po sa Tagaytay City. Kay gandang morning, Tandem Rom. Kay gandang morning, Tandem Dave, at sa lahat po ng nakikinig dito sa atin sa DWIZ. Kumusta ka dyan, Tandem? Medyo malamig ang panahon dito sa Pasig City. Magmula kanina sa Quezon City sa paglalakbay ko dahil nga sa paulan-ulan pa rin. Kumusta naman ang lagay ng panahon dyan sa Tagaytay City at kapaligiran ng Taal Volcano? Well, sa magdamag, Tandem Dave, ay hindi na nga umuulan dito. At katulad ng narinig natin kanina kay Tata Ray, pwede na maglaba, pwede na nga tayong magsampay ating mga nilabhan, lalo na sa mga tigasin ng tahanan. Ano? Yan nga. Dito po sa Tagaytay City, ay may karagdagang mga paghihigpit nga lang, Tandem, dito sa health protocols laban sa COVID-19. Sa sunod-sunod na pagtaas ng bilang ng active cases ng COVID-19 sa lungsod mula 49 lamang noong July 25 at ngayon ay 89 na as of July 28, patuloy na pinag-iigting ang pagpapatupad ng mas mahigpit na mga health protocols ang City Government of Tagaytay. Bilang amendment, Tandem, dito sa Executive Order 379 na inilabas noong Monday, ipinatutupad ngayon ang mga sumusunod. Ang mga mass gathering sa loob ng tahanan tulad ng birthdays, baptismal, wedding, graduation at iba pang katulad ng mga okasyon ay mahigpit na ipinagbabawal. Binigyan ng direksyon ang mga barangay na i-monitor ang compliance ng mga residente ng kanilang respective barangay. At iminumungkahing iwasan ang pagbisita sa mga kamag-anak o mga kaibigan o kaya ang pagtanggap ng mga bisita maliban
kung ito ay urgent and necessary. Lalo na kung ang mga bibisita ay galing sa mga high-risk areas kung saan ang mga kaso at panganib ng COVID-19 Delta variant ay mataas. At para naman sa mga kumpanya, Tandem, mga establishmento, ay sila nga ang may responsibilidad para sa pagpapa-PCR test ng lahat ng kanilang mga empleyado at sila rin ang dapat gumawa ng kaayusan para sa isang isolation facility kung sakali na may empleyado sila na magpositibo sa COVID-19. Samantala, ang update natin sa Taal Volcano, sa kanilang huling ulat ng July 29, sa kanilang bulletin, 21 na volcanic earthquake ang naitala, kabilang na 12 volcanic tremor at na tumagal ng 1 hanggang 24 na minuto at 9 na low frequency volcanic earthquake. Ang maganda dito, Tandem, ay ang mahinang pagsingaw, patuloy na humihina yung pagsingaw. Ngayon ay may taas na lamang na 5 metro. Kung nung Wednesday, ang aking inulat ay 10 metro, ang taas niyan, 5 na lang ngayon. Mula sa mga fumaroles o gas vents ang naganap sa main crater. Samantalang ang pagbuga. Parang pinapakita niyan, Tandem Rom, na medyo unti-unting humuhupa na ang pag-aalboruto nitong si Taal Volcano, no? Tama ka dyan. At kaya naman ay patuloy na minomonitor yan. Hindi naman nagbawalang bahala ang ating mga kababayan na nandiyan dyan sa paligid ng Taal Volcano. Samantalang alert level 2 pa rin kasi ang nakataas ngayon dyan sa Taal Volcano, Tandem. Okay. So, kumusta naman ang ating mga monitoring dyan sa mga COVID-19 cases, particular dyan sa Mimaropa area? Ayan na nga. Tiningnan natin, Tandem, ang ilan sa mga active cases na naitala sa Mimaropa. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1,000 na. May 84 na nadagdag sa active cases sa rehiyon. Sang-ayon sa pinakahuling datos yan ng DOH Monitoring Dashboard ng Mimaropa. Kaya nasa total na 1,186 na ang total na active cases. Sang-ayon yan sa DOH CHD Mimaropa. At ang may pinakamatataas na kaso niya ng Oriental Mindoro na may 386, ang Romblon na may 312 at ang Palawan na may 251. Patuloy na pinalahanan ng local government ang kanilang mamamayan na maghigpit sa pagsunod sa mga minimum health standards. Sang-ayon sa pinakahuling natin na instruction from the IATF, tanging ang Puerto Princesa lamang ang malalagay sa GCQ. Samantalang ang kalakhan bahagi ng rehiyon ay ilalagay sa MGCQ mula August 1 hanggang August 31, Tandem. Oo. So, medyo talagang maantala at hold mo na ang mga pamamasyal at ang ating mga local tourist papunta sa Palawan. Ay kung paano naman kung halimbawang ano naman ang mga balita dyan sa isang lugar pa rin na puntahan, yung Mayon Volcano at yung paligid niyan, Albay. Ano ba mga balita natin dyan sa Bicol region naman, Tandem Rome? May minomonitor tayo dyan, Tandem. Ito nga ang medyo masamang balita. No? Dalawa sa crew members ng isang sea vessel na naka-quarantine sa baybayin ng Albay, nagpositibo sa COVID-19 Delta variant, Tandem. Dalawa mula sa 11 crew members ng MV Clyde at Barge Claudia na kasalukuyan nakaangkla sa dagat malapit sa baybayin ng Santo Domingo, bayan ng Albay Province, nagpositibo sa COVID-19 Delta variant. Sang-ayon niya sa Department of Health sa Bicol nitong Huwebes. Si Dr. Ernie Vera, ang ng DOH Bicol Director, ay nagsabi sa Bicol Pandemic Task Force nung resulta ng test na isinagawa sa 11 mula sa 19 na crew members na sa una ay nagpositibo ng COVID-19 sa Butuan sa Caraga Region sa simula ng buwan na ito. Sabi ni Dr. Vera na 5 sa samples ay ipinadala sa Philippine Genome Center o PGC sa Maynila para sa genome sequencing. Sang-ayon sa ulat, ang 2 kaso ng Delta variant ay parehong lalaki at mga deck cadets. Ang isa ay taga-Albay habang ang isa naman ay taga-Calabarzon region. Ito, mapapansin, Tandem, na ito kasing sasakyan nila na talagang ang biyahe ay Butuan City papunta ng Bicol. Nung pabalik, dumaan muna ito ng Indonesia, isa sa mga bansa kung saan ang Delta variant ay natagpuan.
Subalit mula nung dumating ito rito, binigyan na ng otoridad ng order na ang lahat ng crew nito manatili sa laot. Mga 4 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Santo Domingo para sa 14-day anchorage quarantine. Tandem. Punong-puno ang mga balita natin sa umagang ito mula dyan sa Southern Luzon. At sa Monday, Tandem, ay mga bandang pasado alas 5 na madaling araw. Aabangan natin ang mga balita at kwentuhang may kaugnayan dyan sa Southern Luzon area. Maraming salamat sa iyo, Tandem Rome. Kay gandang morning, Dave. At ito po ang inyong Tandem Rom mula rito sa Tagaytay City para sa himpilan na may tulong lakas. DWIZ. Kay gandang morning, Pilipinas! Maraming salamat at kay gandang morning sa iyo, Tandem Rome Robe. Live na live. Mula po yan sa Tagaytay City sa kanyang home studio. Diyan po sa paligid ng Taal Volcano. Samantala, balikan natin muna ang mga balitang headlines natin sa nakalipas na 24 oras. Umabot na po sa 4 na bilyong doses ng COVID-19 vaccine ang naiturok na sa buong mundo. Ito ay 8 buwan mula nang mag-umpisa ang vaccination drive sa iba't ibang panig ng mundo. Sa nasabing tala, ang pang-4 na bilyong ng dose ay naabot sa loob lang ng 30 days habang 26 na araw naman ang kasalukuyang bilang. Ang una at ikalawang bilyon ay naabot naman sa loob ng 140 at 40 days. 40% o 1.6 billion na mga itinurok na bakuna ay mula sa bansang China, habang 451 million naman sa India at 343 million sa Amerika. Oras po natin alas 4:41. 41 minuto makalipas po ang alas 4 ng madaling araw. Kay gandang morning, Pilipinas! Umabot na sa 4 na bilyong doses ng COVID-19 vaccine ang naiturok na sa buong mundo. Ito'y nabasa ko na, hindi ko lang sundan sa pahina 2. Hindi nalipat Ayun, sundan sa pahina 2. Ito na ang mga balita. Kumpiyansa si Testing SAR Secretary Vince Dizon, nakakayanin ng bansa na abutin at panatilihin ang 600,000 daily average jobs. Ayon kay Dizon, kailangan lamang magpatuloy ang pagdating ng maraming supply ng COVID-19 vaccine. Sa katunayan, hindi lamang anya magkakaroon ng aberya sa delivery ng bakuna, ay kakayanin pa ng bansa na malampasan ang 600,000 na vaccine jobs kada araw. Iginiit ni Dizon na lalong tataas ang volume ng bakuna kung mas maraming aangkatin ang Pilipinas mula sa ibang bansa. Sa pagtaya ng Department of Health, mahigit 6.8 million pa lamang o 6.2% ang populasyon ang fully vaccinated, habang 10.4% ang tumanggap ng first dose. Nangangahulugan itong aabot lamang sa 212,000 ang average daily vaccination rate ng Pilipinas, na ikatlo sa mga bansang pinakamabagal pagdating sa pagbabakuna kontra COVID-19. Tama nga, no? Pangatlo raw ang Pilipinas sa pinakamabagal pagdating sa pagbabakuna. Bakit kaya? Ano kaya ang pinaka-the best dito? Maganda siguro talaga dito ay maging matindi ang aksyon at partisipasyon ng ating pong mga barangay official sa kanilang mga lugar para maisagawa ang pag-schedule, pagbabakuna ng ating pong mga kababayan, kaugnay po dito sa response ng ating mga nais ng mabakunahan ng vaccine. Kaya siguro maganda mamaya pag sa ikalawang oras na ating programa ay makikipag-ugnayan tayo
sa DILG Undersecretary for Barangay Affairs. Mamaya po yan. Samantala, magbe-break muna tayo ng ilang segundo para makahigop ng mainit na kape o mainit na salabat. Philippine Standard Time, 4:44 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas. Kay gandang morning, Pilipinas. Oras po natin alas 4:45, 4:45 a.m. Sa bahagin to ng ating programa, ating ngayong tanggapin ng mga balita mula sa ating DWIC Patrol. DWIZ Patrol. Meron po tayong update kaugnay po ni Heidelin Diaz at Tokyo Olympics delegates to get free Cebu Pacific trips. Oh wow! Sana all! Alamin natin ang balitang yan. Mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Go Raul! Bibigyan ng Cebu Pacific Airlines ng libreng biyahe si Heidelin Diaz, gayon din ang ibang membro ng Philippine Entourage o Philippine Delegation sa Tokyo Olympics. Ito ang sinabi ni Candice Iyog, ang marketing manager ng Cebu Pacific Airlines, may kaugnayan sa kanilang ika-25 taong anibersaryo. Sinabi ni Candice Iyog ng Cebu Pacific Airlines na kanilang pinasasalamatan ang delegasyon ng Pilipinas sa Tokyo Olympics, lalong-lalo na si Heidelin Diaz sa kanyang binigay na karangalan kung saan ay nagkamit o nanalo ito ng gintong medalya sa Tokyo Olympics. Sinabi ni Iyog na tatanggap ng 25 mga biyahe sa Cebu Pacific Airlines ang sinumang miyembro ng grupo ni Heidelin Diaz, gayon din ng delegasyon ng Pilipinas sa Tokyo Olympics bilang pagpugay nila sa kontribusyon ng mga manlalaro sa nasabing Tokyo Olympics. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uul sa Impil May Tolrakas, DWIC. Kay gandang morning, Pilipinas. Salamat, Raul Esperas. Kaugnay ng update na yan ng balita kay Heidelin. Samantala, mula po sa Metro Manila, dakuhan po natin ngayon ang Mimaropa Region. Ronda Probinsya. Balita ito po tayo, kaugnay nga po dito sa tinututukang pagdedeklara ng state of calamity sa Sablayan Occidental, Mindoro. Detalye ng balita yan mula kay Mariboy Isibino. Mariboy, kay gandang morning sa iyo. Inirekomenda kahapon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sablayan Occidental, Mindoro ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong bayan. Sa isang resolusyon, sinabi ng MDRRMC Sablayan na ang pagdedeklara ng state of calamity ay makatutulong para mapabilis ang pagbangon at rehabilitasyon ng bayan sa mga pinsala na idinulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Pabian. Umabot na sa 4,000 pamilya o 21,000 individual ang apektado ng malawakang pagbaha ngayon sa Sablayan, habang nasa 900 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Ayon sa MDRRMC, karamihan sa mga barangay ngayon sa Sablayan ay nakararanas pa rin ng pagbaha na umabot na ng 6 na araw, dahilan upang masira ang mga pananim ng mga magsasaka, kabuhayan, mga ari-arian at infrastruktura. Sa tala ng MDRRMC Sablayan, 22 mga barangay ngayon na apektado ng pagbaha. Umabot na sa 782,597,301 pesos ang estimated damages sa mga kabahayan, ari-arian, agrikultura at infrastruktura. Labis na apektado ng pagbaha ang sektor na agrikultura na tinatayang umabot na sa 706 na milyong piso na halaga ng mga nasirang palayan. 13.8 milyong piso naman sa maisan, 1.6 na milyong piso sa mga manukan o poultry at livestock, at 1.5 milyong piso sa mga nasirang water irrigation. Umabot naman sa 59 na milyong piso ang pinsala
sa mga government infrastructure. Mula dito sa San Jose, Occidental Mindoro, Mimaropa, Mariboy Isibido nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Maraming salamat, Mariboy Isibido, live na live mula po dyan sa Mindoro. 10 minuto na lamang bago mag-alas 5 na madaling araw. Balitaan tayo mula naman sa Bataan. Ibabalita sa atin yan ng ating kasamang si June Bringula. Kay gandang morning, June. Kumusta ngayon ang Bataan na binayo ng malalakas na pagulang kahapon at kumusta pa ang Bataan sa araw na ito? Kay gandang morning, David. Tinataya nga abot sa mahigit na 70 milyong piso ang kabuang halaga ng napinsala sa agrikultura sa buong Bataan. Ito ay dahil sa biglaang paglaki ng tubig ba o flash flood sa Bataan dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan nitong nakaraang hapon o nakaraang araw at hanggang kahapon. Ayon to sa initial na ulat mula sa PDRMO ng Bataan, sa naturang halaga, sinasabing 1.4 million pesos ang nasira sa mga high value crops, mahigit 31 million pesos naman sa palay, mahigit na 575,000 naman sa mais at mahigit na 36 million sa mga palaisdaan. Ayon pa rin sa ulat ng PDRMO, umabot sa 1,320 katao o 493 families ang labis na apektuhan ng monsoon rain at mga pagpaga sa lalibigan ba ng Bataan kahapon. Ang mga nabanggit na bilang ay pawang didala sa mga evacuation centers at iba't pang lugar sa buong Bataan, habang nasa 578 naman ang bilang ng mga nasa labas ng mga evacuation centers. Ang Bataan ay may kabuang 39 evacuation centers sa kabuuan. Pinakamaraming naitalang apektado ng baha ay ang Balanga City, kung saan umabot sa 571 katao o 107 pamilya ang nailikas at nadala sa siyam na evacuation areas. Dito tulad ng mga paralan, mga covered court at ang senior citizens hall. Ayon pa rin sa pinakawalang ulat ng PDMRO, tuluyan ng humupa ang tubig ba sa lungsod ng Balanga. At ngayon umaga, inaasa na magbabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga lumikas kahapon dahil sa nakakatakot na flash flood dito na nangyari nga kahapon dyan sa lungsod ng Balanga. Sa panghuli, nakatanggap tayo ng text mula dito kay DPWS Assistant Secretary Engineer Wilfredo Malyari. Ang sabi niya sa text, baka nakikinig sa atin ngayon, ang kanilang bahay sa Barangay Doña Francisco sa lungsod ng Balanga ay lumubog din sa tubig ba, kaya napilitin silang lumikas at nagpunta sa mataas na lugar. Yan ang text sa atin ito nga si DPWS Assistant Secretary Engineer Wilfredo Malyari ng Balanga City at ngayon dyan ay nasa Metro Manila siya. June Bringula nagulat, simple metodo lakas, DWIC. Kay gandang morning, Pilipinas! Talagang matindi ang mga pagbaha at malalakas kasi na pag-ulan dyan sa Bataan. Kaya talagang marami tayong kababayan na naapektuhan sa matinding pagbaha. Balikan po muna natin ang mga balita mula sa palasyo. Nagpaliwanag ang palasyo sa naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga hindi pa bakunadong individual. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang naging direktiba ng Pangulo sa mga barangay official na panatilihin sa kanilang mga bahay ang mga hindi pa bakunado ay nangangahulugan ng pagpayag sa mga nabakunahan na patuloy na magtrabaho sakaling magkaroon ng lockdown. Sinabi ni Roque na dahil sa Delta variant ng coronavirus, mahirap magdeklara ng lockdown dahil ayaw nilang magutom ang mga tao, kaya't ang iniisip ng Pangulo ay pwedeng palabasin ang mga bakunado para magtrabaho kapag nagpatupad ng lockdown. Binigyan din ni Roque na bagamat hindi garantiya ang pagpapabakuna para hindi tamaan ng COVID-19, katiyakan man ang pagturok ng COVID-19 vaccine para makaiwas sa kamatayan dahil sa nasabing virus.
Oras po natin, 4:55 a.m. Alas 4:55 na po ng madaling araw. Tuloy sa mga balita. Balik sa moderate risk classification ang Pilipinas mula sa pagiging low risk sa COVID-19 sa mga nakalipas na ilang linggo. At ayon po ito sa DOH na nagsabing ang pagsirit ng kaso ng COVID-19 ay naitala sa kaligitnaan ng buwan ng July matapos ang pagbagal ng mga kaso ng virus. Ipinabatid ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na tumaas ng 1% ang 2 linggong kaso ng COVID-19 sa July 11 hanggang 24 mula negative 10% sa petsang July o June 27 hanggang July 10. Tumaas din sa 4.95 case per 100,000 population ang national ADR o ang average daily attack rate. Pumalo sa average na 6,029 ang arawang bagong kaso mula July 22 hanggang 28. Mas mataas sa nakalipas na linggo na nasa average na 5,576 new cases. Sa kabila nito, nananatili sa safe zone ang mga okupadong ospital at ICU beds. Samantala, hindi kakayanin ng gobyerno na isailalim muli sa ECQ ang Metro Manila dahil walang budget para sa cash aid na sa mga maapektuhan ng lockdown. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, matapos isulong ng NCR mayors na uubrang magpatupad ng cash assistance ang national government sa mga apektadong residente. Sinabi ni Roque na 60% ng gross domestic product ay mula sa NCR Plus 8 at sa ilalim ng kumpletong lockdown mawawalan ng trabaho ang mga tao kaya't hayaan munang magtrabaho ang mga ito habang nasa moderate risk pa ang NCR Plus 8 na kinibilangan ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Metro Cebu at Metro Davao. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Mga balita sa labas ng bansa. Samantala, patay ang 3 katao habang nasa 50 naman ang naisugod sa ospital sa wildfire sa bansang Turkey. Dahil sa wildfire, inilikas ang mga residente sa 20 kabahayan. Sumiklab ang sunog nitong Miyerkules malapit sa baybayin ng Mediterranean, sakop ng bayan ng Manavgat at Naapula rin naman. Pero nitong Huwebes ay isang sunog uli ang naganap sa district ng Akseki. Kabilang sa mga nasawi ang isang 82 anyos na Akseki. Ayon sa Turkish government, bukod sa mga nasawi, karamihan sa mga naisugod sa ospital ay dahil sa smoke inhalation. Balitang Sports. Matindi na ang ginagawang pag-iingat ng delegasyon ng ating bansa sa Tokyo Olympics matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang pambato ng kalabang bansa. Katunayan, hihipitan na ni PATAFA Secretary General Terry Capistrano ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa ating pole vaulter na si AJ Obiena. Natanggal kasi sa listahan ng competitors ang kalaban ni Obiena matapos magpositibo sa COVID-19. Umarkil rin si Capistrano ng sariling sasakyan para sa ating mga atleta sa kanilang pag-iensayo para makaiwas sa banta ng nasabing sakit. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Pansamantala po tayong magbe-break upang magbigay daan sa mga mahalagang mensahe ng ating himpilan. Philippine Standard Time, 4:59 a.m. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Kay Gandang Morning Pilipinas. Kumusta po kayo mga minamahal po naming taga-subaybay? Maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagtutok sa ikalawang oras ng ating programa.
Alas 5:06 na po ng madaling araw, 5:06 a.m. At syempre, kasama pa rin po natin sa paglilingkuran. Kanina, nariyan si Engineer Jeric Barreto. Ngayon, ang kasama na po natin sa ating technical side ay si Engineer Winer Contihino. At syempre, nakaagapay pa rin sa atin ang ating mga news writer, sina Rashid Luxin at Haya Lodivico. At nariyan din po nakaabang ang ating pong pwersa ng social media, sina Rex Espiritu at Tina Nolasco. At syempre, ang ating pong communication assistant na si Hias Pantaleon at ang ating driver on duty na si Basil Nabua. Samantala, alamin muna natin muli, balikan natin ang mga headlines na mga balita sa umagang ito. Kay gandang morning, headline. Narito na ang headlines para sa Kagandang Morning Pilipinas, July 30, 2021, Biyernes. 32 kaso ng Delta variant na tukoy sa Cebu ayon sa DOH. Irit na paikliin ang interval ng Sinovac Kinontra. U.S. Defense Secretary Louis Austin dumating na sa bansa. Australia Pantaleon Bridge, official ng binuksan. At ilang lugar sa lalawigan ng Bataan lumubog sa baha. Balita mula sa ibayong dagat, 3 patay habang 58 ang nasa ospital sa wildfire sa Turkey. Balitang pampalakasan, delegado ng Pilipinas sa Tokyo Olympics dadaan na sa matinding health and safety protocol. At ngayon sa detalye ng mga balita. Kay gandang morning, Pilipinas. Hindi na malaya ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Benhar Abalos na naka-mute ito habang naghahain ng ECQ proposal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ni Abalos na handa na ang mga alkalde ng Metro Manila na isailalim sa 2 linggong Enhanced Community Quarantine o ECQ ang NCR kung merong sapat na pondo ang gobyerno sa mga maapektuhan. Ito'y makaraang talakayin ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang rekomendasyon ng IATF at ilang issue sa pagsugpo ng COVID-19. Ipinabatid ni Roque na walang nangyaring diskusyon hinggil sa quarantine classification dahil walang volume o nakamute si Abalos habang nagpepresenta ng kanyang ulat. Samantala, atin munang unahin, pahalagan po natin ang lagay ng ating panahon, ng ating weather forecast sa umagang ito. Alamin po natin ang detaling yan mula po sa Pag-asa weather forecaster na si Miss Shelly Ignacio. Kaya gandang morning, Shelly. Kumusta ang ating lagay ng panahon ngayon? Magandang umaga rin po sa inyo, Sir David. Para po dito sa kalagayan po ng ating panahon, southwest monsoon o habagat pa rin po, nakaka-apekto po iyan dito sa ating bansa, partikular na po sa Luzon. So, sa buong Luzon po, magiging makulimlim at meron po tayong mga pag-ulan, pero yung concentration po ng paulan ng southwest monsoon o ng habagat, dito po yan sa may western section ng ating Luzon, which is ito pong Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Samantalang sa titirang bahagi po ng Luzon ay mga occasional rains po ang ating inaasahan. Sa Visayas at Mindanao po, maganda po ang taya ng panahon. May mga isolated lamang na mga paulan dahil po sa mga localized thunderstorm. And then yung binabantayan po nating LPA kahapon, pumasok po yan ng kahapon ng hapon and then lumabas rin po yan kanina at hindi naman po yan nakaka-apekto dito sa ating bansa. And then in the next 2 to 3 days po, wala pa naman po tayong nakikita ang LPA or bagyo po na maaari pong maka-apekto sa ating bansa po. Pero asahan pa rin po natin southwest monsoon po, makaka-apekto pa rin po yan until weekend at sa mga susunod pa po na araw.
At yung kalagayan po natin baybayin, meron po tayong nakataas po na gale warning. Dito po yan sa may northern and western seaboards po yan ng Luzon. At yung pagsikat po ng araw, mamaya po yung 5:37. Lulubog naman po mamaya 6:26 p.m. At yan po ang ating latest update mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shelly Ignacio po nag-uulat. Salamat, Shelly Ignacio, mula sa Pag-asa DOST sa ating lagay ng panahon. Ay gandang morning, Pilipinas! Weather Report! Oras po natin, 11 minuto makalipas ang 5 na madaling araw, 5:11 a.m. Samantala, balikan po natin ang mga balita. Unahin na po natin siguro itong mga report ng ating mga tagapag-ulat mula sa labas ng himpilan live na live. Alamin po natin muna ang pag-uulat. Hindi pa ba? Naka-ready? Wala pa. Sige. Samantala, atin muna balikan muna ang mga balita. Pumapila ang Octa Research Group na masusing tutukan ang kanilang datos hinggil sa pagsirit ng kaso ng COVID-19. Iginiid sa DWIC ni Professor Ranjit Rai, isa sa mga miyembro ng Octa Research Group na nakabatay sa kanilang analysis ang mga inilalabas na data hinggil sa surge sa COVID-19 cases. Tatanggapin namin lahat ng batikos nyo, pero tingnan nyo ho yung datos namin. Tingnan nyo ho yung aming analysis po. Kung totoo to, then we all have to work and help each other. At lumalabas po sa balita ngayon, sa datos na nilabas namin 2 days ago, sa analysis namin last week, meron po tayong surge. Kailangan natin itong harapin. Dapat tatapit tayo lahat, no? Sa isa't isa, ang private sector, ang public, no, ang ating mga kababayan at saka yung gobyerno, lalo yung local government, kasi that it will hit us, and it will hit us hard. Now, if we work early and we work together, we work swiftly, we might be able to mitigate the worst impact of this impending surge. Yan po ang tinig ni Professor Ranjit Rai, isa sa mga miyembro ng Octa Research Group sa panayam ng DWIZ. Tutol ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa rekomendasyon ng Octa Research Group sa namuling magpatupad ng circuit breaker lockdown sa NCR upang mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 Delta variant. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis, hindi kailangang mag-lockdown kung kaya namang tugunan ng healthcare system ng bansa ang posibleng pagsirit ng Delta variant cases. Dahil yung DOH, hindi kagaya nung dati, noong March, noong nag-ECQ tayo, talagang nagulat ang lahat. DOH nagulat. Ngayon, I think natuto na sila, pinaghahandaan na nila na mag-overwhelm yung mga hospital, nagdadagdag ng mga kwarto, dadagdag ng facility, may mga LGUs tayo, naglalagay na ng kanilang isolation center, tapos yung mga gamit, inahanda nila. So, bakit ka na ba maglalakdan? Ano ba? At maaari hindi na anya kayanin ng ekonomiya ang panibagong hard lockdown, lalo't marami ang nawala ng trabaho. Sa halip na magpatupad ng panibagong circuit breaker, inirekomenda ni Ortiz Luis na dapat ay paigtingin ng gobyerno ang mga hakbang nito laban sa pandemya. Cost ng lockdown natin nung March, 80 billion yung 2 weeks. Wow. Sabi ni, 80 billion ang cost economy. Sa mga tao na wala ng trabaho at hindi nakasweldo, 1.2 billion a day. Paano mo ulitin yung lockdown? Inaamin na ng gobyerno talaga hirap na. Dapat yan, paghandaan yung mga hospital facilities, vaccination, at tuloy-tuloy pagdating, saka yung pag-roll out. Samantala, dismayado naman ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa Octa Research Group.
Ito ay ayon kay ACOP President Sergio Ortiz Luis ay dahil sa pananakot ng nabanggit na grupo sa gobyerno at publiko hinggil sa pagkalat pa ng mas nakakahawang COVID-19 Delta variant. Voluntary kuno, in aid of, kawag gawa. Hindi, kawag negosyo eh. Nakilala sila lahat ng mayor. Alam naman nakakakilala na kung ano yung okta na yan eh. Kapananakot. Ngayon, kagabi, nasyak ako. Iba na kung magsalita. Ang sabi, yung ECA, sinabihan na namin, winarigan namin, binigyan namin ECA data namin dyan sa DOH. Yes. Pagka hindi nila sinunod nito, hindi nag-lockdown, sasagutin nila ECA sa taong bayan yung mga mamamatay tsaka yung nagsisearch. Anong klase yung advisor yan? Politicizing the issue. Iginit din ni Ortiz Luis na malabo ang hirit ng OCDA na magpatupad ng panibagong hard lockdown, lalo na sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 cases. Bandang huli ay kwestiyon ni ECOP President ang kredibilidad ng OCDA maging ang tunay na layunin nito. Siyempre, matatakot ang DOS. Diba, pag hindi tayo sumunod, we will be told. We told you so. Sila, kung mamatay ang ekonomiya, maraming mamatay dahil dyan sa anong sagutin nila? Mababawasan lang yung mga mayor na mag-hire sa kanila, yung mga mag-hire na survey nila. Yes. Yun at the end of the day, yun ang negosyo yan eh. Palagay mo pa, foundation yan o tawag gawa. Ang tinig ni ECOP President Sergio Ortiz Luis sa panayam ng DWIZ. Samantala, balikan po natin ang mga ulat mula sa ating DWIZ Patrol. DWIZ Patrol! Paggala at pag-iikot daw po ng mga nakakompleto ng COVID-19 vaccine, mariin pa ring ipinagbabawal. Bawal mo nang umikot ng umikot gumala na gumala kahit po kayo bakunado na. Pag-uulat mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Jopel. Maigpit na pinaalalahanan ng mga eksperto ang mga bakunado na hindi pa rin sila maaaring mag-ikot o gumala kung saan nila naisin. Pahayag ng isang dalubhasa, kahit na nakakumpleto na kasi ng bakuna, ay maari pa rin silang mahawaan ng COVID-19. Binigyan diin ni Vaccine Expert Panel Member Dr. Nina Gloriani na pwedeng mabawasan ang bisa ng vaccine kapag nagkaroon ng breakthrough COVID-19 infections ang isang tao na naturukan na ng 2 dose ng bakuna. Ipinaliwanag ni Gloriani na ang bakuna ay magbibigay proteksyon lamang mula sa matinding tama o kritikal na kondisyon ng COVID-19, ngunit hindi nito maaaring mapigilan ang maaring impeksyon o pagkahawa sa iba. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño nag-uulat para sa impilang may tarong lakas, DWIZ. Samantala, buhos pa ng mga balita mula sa ating IC Patrol. Si Patrol 13 Gilbert Perdes may pag-uulat kaugnay ng parusang habang buhay na pagkakulong laban sa isang bar owner, kinatigan ng Korte Suprema. Report mula kay Gilbert Perdes, Patrol 13, Gilbert. Pinagtibay ng Korte Suprema ang sentensyang habang buhay na pagkakabilanggo laban sa isang bar owner na nag-hire ng isang 15 anyos na dalagita at ginawa itong prostitute sa Kamalig Albay noong 2009. Sa isang resolusyon, kinatigan ng mataas na hukuman ng hatol ng lower court at Court of Appeals laban sa akusadong si Lenny Brujas matapos mapatunayang guilty sa kasong trafficking in persons sa ilalim ng Republic Act 9208 o mas kilala bilang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Maliban naman sa pagkakakulong, inatasan din si Brujas na magbayad ng multa na aabot sa 2 milyong piso at danyos na nagkakalaga ng 600,000 piso. Si Brujas ay kasalukuyan nakakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Oras po natin, 20 minuto, makalipas ang alas 5 na madaling araw, 5:20 a.m. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Tuloy tayo sa mga balita. Kailangang harapin ng lahat ang tumataas na kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant ng coronavirus.
Binigyan din ito sa DWIZ na Professor Ranjit Rai, isa sa mga miyembro ng Octa Research Group sa gitna ng magkakaibang reaksyon sa panukala nilang circuit breaker. Lockdown sa loob ng 2 linggo sa lalong madaling panahon para mapigil ang pagkalat ng Delta variant cases. Sinabi ni Rai na ang pagharap sa hamon ng COVID-19 ay hindi lamang responsibilidad ng mga doktor kundi ng iba pang expert na makakatulong para mapigilan ang pagsirit pa ng kaso ng virus, lalo na maging higit na delikadong Delta variant. Ang challenge ng COVID, hindi kailangan doktor lang. You can't leave it to the doctors. It's an interdisciplinary tayo. Multidisciplinary tayo. We need the expertise of the scientists and the social scientists. Yes. And so, ganun ho yung yun ho yung gusto namin, we want to save lives po. Yun ho yung amin, wala ho kaming tinatanggap na bayad dito at wala ho kaming tinatanggap na suporta kahit kanino. Ito kawang gawa namin, contribution namin sa diskusyon sa sama-sama nating kolektibo nating laban against COVID. So, gusto na namin sabihin sa mga detractor namin, alam namin na talagang passionate rin kayo about serving our country. Pero ipag-focus po tayo sa totoong kalaban, yung COVID. Yan po ang tinig ni Professor Ranjit Rai, isa sa mga miyembro ng Octa Research Group sa panayam ng DWIZ. Umapila si Lapu-Lapu City, Cebu Mayor Jonard Ahong sa National Government Pandemic Task Force na ikonsidera ang desisyon sa pagsasailalim sa mas mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa lungsod. Ito ay matapos ang anunsyo o nasasailalim ang lungsod ng Lapu-Lapu at lungsod ng Mandawi sa MECQ simula August 1 hanggang August 15, habang ang Cebu City at Cebu Province naman ay isa sa ilalim sa General Community Quarantine. Sa liham na ipinadala kay Interior Secretary Eduardo Año, hinimok ni Chan ang IATF na kung maaring magkaroon ng Uniform Community Classification sa Cebu. Ayon kay Chan, posibleng magdulot ng kalituhan ang iba't ibang impormasyon sa mga protocol na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. Ipinabatid rin ni Chan na wala ng sapat na pondo ang lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga lugar na nasa ilalim ng MECQ. Anya, sa halip na ipatupad ang lockdown, pinangako ng alkalde na gagawin ang lahat upang mapababa ang kaso at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lungsod. Samantala, puntahan naman natin ang mga pag-uulat ng ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Kaluwi Angeles mula sa Bulacan. Kay gandang morning, Kaluwi. Ay, gandang morning. Abot sa 485,000 to 26 ang Nabulakenyo ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa huling tala ng Provincial Public Health Office, nasa 335,153 ang nakatanggap na ng unang dose o may katumbas na 12% ng eligible na populasyon sa lalawigan, samantalang 150,073 o 5% naman ang nakompleto na ng pangalawang dose. Sa A1 priority group o mga healthcare worker, 42,758 ang naibakuna na sa first dose at 31,432 naman sa second dose. Sa A2 priority group o sa mga senior citizen, 123,704 ang naibakuna sa first dose, habang 49,783 sa second dose. Sa A3 naman ay priority group, ang persons with comorbidities ay nasa 90,089 ang naibakuna sa first dose, habang 44,581 sa second dose. Sa 4A priority group, ang mga economic frontliner
80,371 ang naibakuna sa first dose at 22,771 sa second dose. At ang panghuli sa A5 priority group o yung indigent population, 126 ang naibakuna sa first dose habang 11 sa second dose. Sa ginanap na ikalawang joint meeting sa Response Law and Order and Recovery Cluster ng Provincial sa Task Force on COVID-19, pinag-utos ni Governor Daniel Fernando na paigtingin ang pagpapatupad ng Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Integrate strategy bilang paghahanda sa Delta variant. Naniniwala si Fernando na maganda ang laban ng lalawigan sa pagdugon sa COVID-19 at nais niyang palakasin ang pinatutupad na estratehiya dahil sa ayon sa mga pag-aaral ng Delta variant ang nakakahawang version ng sakit sa kasalukuyan. Sinabi naman ni Provincial Task Force Response Cluster Head Jordis Marus Caselis na dapat na nakapokus ang estratehiya na lalawigan para masiguro na nakahanda ang healthcare system kahit na ano pa man ang klasifikasyon ng community quarantine upang mapaghandaan ang posibleng pagtaas ng naturang kaso. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Luis Tugulachik Kilometer, Bulacan, DWI. Salamat ka Louie Angeles mula sa Metro Bulacan. Oras mo natin alas 5:27 ng madaling araw, 5:27 a.m. Balikan po natin muna at in-acknowledge natin ang ating pong mga gili-giliw na taga-subaybay. Si Beverly Alvaran, ayan, nabanggit natin din kanina, bumabati siya. Si Marites Condo, ganun din, kay gandang morning, sabi. At si Julia Bercasio, stay safe everyone, kay gandang morning. At dinagdag niya pa, sana all nga, hehehe, congrats Miss Diaz, si Heidelin Diaz. At ang grupo ng mga senior citizens sa Quezon City, nakamonitor. Ang OSCA Quezon City, sabi kay gandang morning po, Sir Dave. Shout out po sa mga senior citizen. Astig ang report ni Tandem Rome from Tagaytay kanina. Ayan. Si Antonio Velasco Ninubla, kay gandang morning Pilipinas watching from Japan. Si Flor de Liz Espedilla, kay gandang morning Pilipinas. Andrea Jong, kay gandang morning Engineer Winier. Oy, si Engineer Winier, may bumabati sa'yo from Japan. At si Rosan Tomezawa, kay gandang morning po Sir David. Patricia Ishil, kay gandang morning, bumabati po. At maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagtutok. At syempre, si Mon Samson ng Manila Bulletin, kape everyday support sa programa mo. At maraming salamat Kuya Mon Samson sa suporta. Pansamantala, magbe-break po muna tayo. Philippine Standard Time, 5:29 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas. Kay gandang morning, Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong lingkod, David Oro, sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas ngayong umagang ito ng Friday. Thanks God it's Friday, July 30, 2021. Oras po natin 5:33 a.m. Balikan po muna natin ang mga balita. Alamin po natin ang report ng ating mga tagapag-ulat mula sa lalawigan. Ronda Probinsya. May pag-ulat tayong tatanggapin. Kaugnay pa rin ang COVID-19 update sa Ilocos Norte. Si Ronald Idol Domingo sa balita. Ronald Idol Domingo, kay gandang morning sa iyo. Kaya gandang morning kasamang David. Nakakalungkot na balita dito sa Ilocos Norte dahil patuloy na tumataas ang nagpupositibo ng COVID-19 dito sa lalawigan
kung saan kahapon ay may bagong kaso na naman na umabot sa 201. Kung saan ang kabuuan ng aktibong kaso dito sa lalawigan ng Ilocos Norte na kasamang David ay umabot na sa 7,286 kasamang David. Oo. Medyo marami talaga, ha? Marami, 2,786 ang aktibong kaso kasamang David, kung saan 200 ang bagong kaso. At ang recoveries naman ay yung bagong nakarecover ay 131. At kung saan ang kabuuan naman ay 4,646. Samantala, 119 ang kabuuan ng namatay dito sa lalawigan, at kahapon lamang ay 4 ang bagong namatay. At ang kabuong lahat ng nagpositibo ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte magmula itong pandemya noong nakaraang taon ay umaabot na sa 7,551. At kinumpirma naman ni Police Major Roxana Parado, Chief COVID-19 Consultant ng Ilocos Norte o yung contact tracer, ay may nakapasok na dito sa lalawigan ang Delta variant, at kung saan isa na ang natamaan kasamang David, at isa pa itong miyembro ng Philippine Coast Guard, at yung mga katrabaho ay nagpositibo din sa COVID-19, at ang maganda dito ay asymptomatic lamang kasamang David. So, ayan ating pinakalutas na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uunat bilang may tudong lakas, DWIZ. Salamat, Ronald Idol Domingo. Mula sa Ilocos Norte, oras po natin 5:36 a.m. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Tuloy muna tayo sa ating mga balita. Lumalabas sa pag-aaral ng DOH-NCR na napakahalagang matutukan ang pagkontrol ng nag-umpisa ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, partikular na ang Delta variant. Ayon kay DOH-NCR Epidemiology and Surveillance Unit Head, Dr. Manuel Mapue, kailangang maagapan ngayon pa lamang ang posibleng pagkalat ng virus sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakapaka-importante anyang patuloy na pairalin ang mahigpit na protocol pagdating sa quarantine, lalo na ang prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration o ang PDITR strategies at contact tracing. Ipinunto ni Mapue na dapat nang isama sa contact tracing ang third generation contacts dahil base sa kanilang pag-aaral, may mga nangyayari ng infection cases kahit sa mga second generation contacts pa lamang. Plano ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez na umapila sa national government na alisin ang 15-day modified enhanced community quarantine status sa kanilang lungsod. Ipatutupad ang MECQ sa Mandawi maging sa Lapu-Lapu City, Bataan at Ilocos Norte simula August 1 hanggang 15 dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID cases o COVID-19 cases. Gayunman, iginiit ni Cortez na hindi patas ang rekomendasyon ng Interagency Task Force para sa Mandawi lalo't kung ibinase ang datos ng walang assessment sa tunay na sitwasyon sa lungsod. Mababaan niya ang kanilang active cases kumpara sa ibang highly urbanized cities sa Visayas, habang mataas ang kanilang vaccination percentage at 31.26% na mga kwalipikadong bakunahan ang nakatanggap
na ng first dose habang 15% ang fully vaccinated. Ipinunto ni Cortez na kung ang basihan upang isailalim sila sa MECQ ay ang critical care utilization rate sa kanilang public at private hospital, di hamak na maayos sila kumpara sa ibang lugar sa lalawigan ng Cebu. Aminado naman ang opisyal na nangangamba sila sa malaking epekto ng 15 araw na MECQ sa ekonomiya ng probinsya, lalo't kilalang industrial hub ang Mandawi City. Umapila ang ilang gym at indoor sports centers na payagan pa rin silang makapag-operate sa kabila ng pag-iral ng GCQ with heightened restrictions sa Metro Manila. Ayon kay ang Provinciano Party List Representative Alfred De Los Santos, dumulog sa kanyang tanggapan ang Philippine Fitness Alliance at hiniling na ma-reclassify ang gyms as sports centers bilang personal care services sa halip na recreation establishments. Sa pamamagitan nito, makakapag-operate sila sa 10 o sa 30% capacity. Anya, marami sa mga empleyado ng fitness sports center ang nawalan na ng trabaho o lumit ang kita dahil bukod sa limitadong operasyon ay marami rin sa mga parokyano nila ang hindi na pumupunta sa mga gym. Giit pa niya na kung ikukumpara sa mga salon at spa, higit na mas may direct physical contact pa ang mga ito sa kanilang kliyente kumpara sa gyms at sports centers. Binigyan din pa ni De Los Santos na ang gyms at indoor sport ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system ng mga tao. Oras po natin, 5:41 a.m. Alas 5:41 na po ng madaling araw. Walang mababago sa ipatutupad na health protocol sa Iloilo. Ito ang sinabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor sa pagpapalawag ng ECQ ng national government sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo. Hindi katulad ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, hindi naaapila si Defensor sa National IATF para babaan pa ang nasabing klasifikasyon. Iginiit pa ni Defensor ng nasabing ECQ ay hindi lockdown, bagay na inakala ng mga residente katulad ito noong unang ipatupad nitong Marso ng nakalipas na taong 2020. Dumating na sa bansa si U.S. Defense Secretary Louis Austin mula sa kanyang Southeast Asian trip. Si Austin ang isa sa top officials ng Biden administration na bumisita sa ating bansa. Sinalubong siya ni U.S. Embassy Charge d'Affaires John Law at ilang opisyal ng ating gobyerno. Nakatakdang makipagpulong si Austin kay Pangulong Rodrigo Duterte bago ang kanyang pulong kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Ayon sa DFA, pag-uusapan ng dalawang opisyal ang mutual security concerns at alyansa ng magkabilang panig. Ang naturang pagbisita ni Austin ay sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila dahil sa diskurso sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sa iba pang paksa ng balita, nilinaw ng BIR o Bureau of Internal Revenue ang issue ng pagbubuwis sa mga cash incentives at iba pang benepisyong ibinigay kay Heidelin Diaz matapos makuha ang kauna-unahang Olympic gold medal ng Pilipinas. Ayon sa BIR, ang 10 milyong pisong cash incentive para sa Olympic gold medal winners mula sa gobyerno ay batay sa nakasaad sa Republic Act number 10639 ay maikukonsidera na exclusion o hindi kabilang sa gross income sa pamamagitan ng Section 32 ng Tax Code. Sinabi pa ng BIR na hindi na rin bubuwisan ang iba pang naipangakong ibibigay kay Diaz tulad ng libreng biyahe sa eroplano, sasakyan at house and lot kung nabayaran na ng donors ang kinakaukulang buwis ng mga ito.
Inihayag ng BIR na mabuti na lamang ay naibaba na ang donor's tax rate sa 6% sa nasosobra sa 250,000 pesos. Base na rin sa sinasabi ng train law. Oras po natin, alas 5:44. Pansamantala, magbe-break po muna tayo para magbigay daan sa mga mahalagang mensahe mula sa ating himpilan. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Oras po natin, 5:47 a.m. Aba, malapit na po tayong magwakas. Alas 5:47 na po ng madaling araw. At meron po tayong update mula naman sa Kamara, sa Kongreso. May magandang balita tayo. May kaugnayan pa rin po ito sa ginagawa po ng ating pamalaan o ng ating Kongreso. May kaugnayan sa mga aksyon in connection with different cases ng mga iba't ibang uri ng mga sakit, ano? Ito pong panukala na ayon sa pag-iimbak ng gamot ay pasado na raw po sa Kamara at inaprubahan na po ng Kamara de Representante sa ikatlo at huling pagbasa. Ang panukala po na ayos sa pag-iimbak ng kinakailangang gamot upang maging handa ang bansa sakaling may dumating na public health emergency. At katulad nga po nitong COVID-19 na hindi po natin napaghandaan ng patiuna, syempre. Walang tumutol sa pagbasa ng panukalang Health Procurement and Stockpiling Act o House Bill 9456 na nakatanggap ng 197 na boto. So ibig sabihin buong puso ang suporta ng halos lahat ng mga kongresista. Ayon kay House Committee on Health Chairperson at Quezon Representative Angelina Dr. Helen Tan, ipinakita ng COVID-19 pandemic ang kahalagahan na magkaroon ng sapat na dami ng mga kinakailangang gamot at gamit po sa panggagamot. At ayon sa kanya, ang bansa po talaga ay nangangailangan o dapat na maging proactive sa response sa public health emergencies. At sinabi rin po nitong si Dr. Tan na sa ilalim ng panukala, itatayo ang Health Procurement and Stockpiling Bureau o yung tinatawag po na HPSB. At kukunin nito ang kasalukuyang procurement service and the supply chain management service at bibili ng mga gamot at gamit na kailangan ng Department of Health o DOH. At idinagdag pa ni Dr. Tan na ang HPSB ang magtatatag ng plano kung saan itatago ang ng ligtas sa mga gamot para maging mabilis ang distribution nito sa panahon ng kalamidad at iba pang public health emergency. Yan po ang balita. Kaugnay naman ng pag-stockpiling ng mga gamot o pag-iimbak ng mga gamot na pasado na po ang panukalang batas sa Kamara. Oras po natin, 10 minuto na lamang, alas 6 na ng umaga. Balik tayo sa mga balita. Karagdagang 5 milyong piso naman ang matatanggap ng 2020 Tokyo Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz 2021 mula sa Philippine Sports Commission. Bukod pa ito sa 59 million pesos na matatanggap ng Pinay Olympian mula sa gobyerno at iba't ibang business tycoons gaya ni Ramon Ang at ng San Miguel Corporation at Manny Pangilinan ng First Pacific. Sa ilalim ng Republic Act 10699 o Expanded Incentives Act
tatanggap ng cash incentive sa mga national athlete at iba pang atleta na babasag ng Philippine record o ranking sa namang international sports competition. Magugulit ang binasag ni Diaz ang Olympic records matapos bumuhat ng 127 kilos sa clean and jerk at bumitbit ng kabuang 224 kilos sa weightlifting event. Ang 30 anyos na Sambongueña ang kauna-unahang Pilipinang sumungkit ng gintong medalya sa Olympics sa nakalipas na halos 70 taon. Hindi pa alam ni Tokyo gold medalist Hidilyn Diaz kung saan ilalaan ang lahat ng gantimpalang kanyang natanggap. Ito'y makaraang bumuhos ang milyong-milyong pabuya dahil sa pagkapanalo ng kauna-unahang gintong medalya para sa bansa. Ayon kay Hidilyn, nalubos ang kanyang pasasalamat sa lahat ng blessings na kanyang natatanggap, ngunit nilinaw nito na wala siyang inaasahang kapalit sa pagkapanalo ng gintong medalya. Sinabi pa ni Hidilyn na ang tanging hiling lang niya at ang kanyang grupo ay masungkit ang naturang medalya Olympics para sa Pilipinas. Anya, ang pagkamit ng medalya ay para sa pagmamahal nito sa bayan at sa weightlifting. 8 minuto na lamang, alas 6 na ng umaga. Tuloy ang mga balita, nakatagdang magpasa ang lokal na pamalaan ng Muntinlupa ng resolusyon para sa pagbibigay parangal at pagkilala kay Tokyo gold medalist Hidilyn Diaz. Ito ay para bigyang pagpupugay ang tagumpay ng atleta para sa bansa. Ang naturang hakbang ay kasunod ng pagsungkit ni Diaz ng kauna-unahang gintong medalya sa weightlifting category sa Tokyo Olympics. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Kumpiyansa si Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian na pagmumulan ang National Academy of Sports o NASH ng mas marami pang atletang susunod sa yapak ni Hidilyn Diaz. Bagamat aminado si Gatchalian na kinakailangan ng mga atleta sa bansa na higit pang suporta, mahalaga at malakian niya ang papel ng mga ng NASH o NAS upang magkaroon ng institutionalized government support para sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Naitatag ang National Academy of Sports matapos na maisabatas ang Republic Act No. 11470 noong nakarang taon. Sa ilalim ng naturang batas, magbibigay ang NAS ng dekalidad na edukasyon sa high school kung saan nakapaloob ang curriculum para sa sports. Full scholarship naman ang ibibigay sa mga natural-born Filipino citizen na may natatanging potensyal para sa sports. Ilang lugar sa lalawigan naman ng Bataan. Ito po, yung balitang masamang panahon. Ang nalubog sa baha, bunsod ng walang tigil na pagwalang dala ng habagat. Nakararanas ng flash floods ang Balanga City, mga bayan ng Dinulupihan, Hermosa, Orani, Samal, Abukay, Balanga o ng ang Pilar, Orion, Limay, Maribeles, Bagak at Morong. Isa sa sanhi ng pagbaha sa kabisera ng pag-apaw ng Talisay River, partikular sa bahagi ng tulay ng nagdurugtong sa Balanga at Pilar. Sa Hermosa, lubog din sa hanggang baywang na tubig ang mga barangay Tenejero, Kataning, Central, Almacen, San Pedro, Pulo at Daungan. Samantala, sumampa na sa 4 ang nasawi habang 6 ang sugatan sa panalasa ng habagat. Ayon po sa NDRRMC, kabilang sa fatality ang isang 39 anyos na babae mula Camp 8 Cannon Road sa Baguio City na nasangkot sa vehicular accident matapos bagsakan ng puno noong July 23.
Nasa 278,000 o tinatayang 68,000 pamilya mula sa 688 barangay ang apektado ng kalamidad. Karamihan sa mga naapektuhan ay residente mula Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Cordillera at NCR. Tinatayang nasa 70,000 katao o mahigit 7,700 pamilya ang nagsilikas dahil nga po sa matinding mga pagbaha. Mga balita sa labas ng bansa. Patay ang 3 katao habang nasa 50 naman ang naisugod sa ospital sa Wildfire sa bansang Turkey. Dahil sa Wildfire, nilikas ang mga residente sa 20 kabahayan. Sumiklab ang sunog nitong Miyerkules malapit sa baybayin ng Mediterranean, sakop ng bayan ng Manavgat at Naapula rin. Pero nitong Webes sa isang sunog uli ang naganap sa district ng Akseke. Kabilang sa mga nasawi ang isang 82 anyos na Akseki. Ayon sa Turkish government, bukod sa mga nasawi, karamihan sa mga naisugod sa ospital ay dahil sa smoke inhalation. Balitang Sports. Matindi ang ginagawang pag-iingat ng delegasyon ng ating bansa sa Tokyo Olympics matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang pambato ng kalabang bansa. Katunayan, higpitan pa ni PATAFA Secretary General Terry Capistrano ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa ating pole vaulter na si AJ Obiena. Natanggal kasi sa listahan ng competitors ang kalaban ni Obiena matapos magpositibo sa COVID-19. Umarkila rin ng si Capistrano ng sariling sasakyan para sa ating mga atleta sa kanilang pag-ensayo para makaiwas sa banta ng nasabing sakit. At tumayo po ang kabuuan ng ating mga balita sa umagang ito ng Friday, July 30, 2021. Ang inyong naging tagapagbalita, David Oros, at maraming salamat sa ating mga nakaagapay. Ang buong pwersa ng DWIC sa pangunguna po ni Engineer Winer Contihino. Kanina kasama natin sina Engineer Ramon Ibanez at Jeric Pareto. Ang ating mga writer Rashid Luxin, Haya Ludovico, at ang ating social media team sina Rex Espiritu at Tina Nolasco at si Hiyas Pantalyon, ang ating communication assistant at driver na si Basil Nabwa. Sa bahagang ito ng ating programa, bago po tayo magwakas ang ating banal o teksto mula sa banal na kasulatan. Mga banal na paalala mula sa aklat ng buhay. Hango po sa aklat ng Biblia, ang ating pong Bible text ay nasa Juan 8:29. John 8:29 ang sabi, ang nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako iniwang nag-iisa. Ayan. Yan po ang mga katagang nabanggit ng ating Panginoong Hesukristo na sinugo ng kanyang Ama sa langit. Susunod na ang programang IC sa alas 6, kasama po si Mr. Alex Santos. Philippine Standard Time, eksakto, impunto, 6 a.m. na po. Kay gandang morning, Pilipinas!